Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome to Talk 2 of our life-changing, life-giving talk series, Thanks Living. Dahil sa talk na ito, makikita at mapag-aaralan natin, madidiscover natin muli at maaalala ang sikreto ng tuloy-tuloy na daloy ng blessing. Talk 2 is about generous living. As we read the Word, this is the big message you're going to bring home. Everybody say this. The more you give, the more you receive. Let's read from the book of Acts, chapter 20, 35. It says, "It is more blessed to give than to receive." Oh, so hindi lang pala siya saying or meme lang. Galing pala sa salita ng Diyos. Katunayan, talagang nadidinig na natin ito sa Tagalog eh. Pinanghahawakan na ito sa natin sa pagbibigay. Mababasa natin yan sa Luke chapter 6 verse 38. Let's read. "Give and you will receive. Your gift will return to you in full. Pressed down, shaken together to make room for more. Running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you get back." Sa Tagalog, lalo na Taglish session tayo, alam natin yan. Magbigay tayo sa Panginoon. Babalik, siksik, liglig, at umaapaw. Again, here's the big message. Giving will keep the flow of blessings. Alam nyo, yan ang batas ng kalikasan eh. Yan ang batas ng sangnilikha. Bakit? Nature hates clogs. Nature hates blockages. Mga bara. Dahil pag may bara,
may problema. Kita niyo sa katawan? Ay, ngayon sa school namin, ang daming mga absent. Mga baradong ilong. Uso mga sipon. Hindi makahinga ng tama. Si barado. Ang epekto nun, mabigat ang katawan, nilalagnat. Well, kung ubot sipon lang, we hope, nakukuha naman yan sa pahinga, sa tubig, gamot. Pero may mga mas malalalang sakit. Halimbawa, yung ikay nai-stroke, o ikay, pero alam niyo ba, isang dahilan yan, may bara. Nagbarang ugat. Yung mga bumubukol na mga tumor, mga nagbara yan Kaya ang goal palagi, dapat sa katawan, dumadaloy ang dugo, dumadaloy ang sistema, dumadaloy ang lahat sa iyong katawan, malusog ka. Sa kalye, dyan tayo galit na galit. Traffic. Ano sanhin ng traffic? Bara. May pumarada doon, mayroong baha doon, hindi madaanan. At kahit sa buong kalikasan, tignan ninyo, pag nagbara yung mga estero, nagbara yung dapat na daluyan ng tubig, baha. Kaya kita ninyo, sa katawan natin, sa sistema, sa lipunan, hanggang sa kalikasan, pag may bara, delikado. Why? Because the law of the universe is to flow. Dapat dumaloy. Ito ngayon ang sikreto sa buhay na tuloy-tuloy ang daloy ng biyaya. May kikwento pa ako sa inyo tungkol sa nangyari sa isang balo, a widow in the Old Testament who was helped by Elisha. We read this in 2 Kings 4, 2-6. Ang backstory nito, kaya siya nabalo, well, yung asawa niya ay kasama ni Elisha. Si Elisha po ang sumunod kay Elijah. Si Elijah ay makapangyarihang propeta. Nung siya'y kinuha na ng Diyos, ay pinasan yung kapangyarihan niya kay Elisha. Kasama ni Elisha yung asawa nito namatay. Kaya pinuntahan ni Elisha. At yung balong ito talagang dumaing kay Elisha. Mamatay na rin po kami. Punong-puno kami ng utang iniwanan ng aking asawa. At yung mga anak ko, mamamatay na kami sa gutom. Tuloy natin yung kwento. Basahin natin muli sa 2 Kings 4-6. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" "Your servant has nothing there at all," she said, "except a small jar of olive oil." Ganyan maigi Sabi ni Elisha, paano kayo matutulungan? Baon kayo sa utang, gutom na kayo. Ano ang meron kayo? Mahalaga yan. Sabihin mo ulit, ano ang meron ako? Madalas kasi sinasabi natin, walang-wala ako ngayon, said na said ako. Talaga? Yan din ang sagot ng balo Ano sabi niya? Wala na kami. Your servant has nothing at all except a small jar of olive oil. Akala ko ba wala? Meron. Meron pa siyang, asan ba yung jar ko? Meron pa siyang jar of olive oil. Thank you. Sabihin yung lahat, small is not nothing. It's something. Bigyan ko pa kayo ng tip. Naalala nyo, pinarami ni Jesus yung 2 tinapay at 5 isda. Pinakain yung 5,000. Sabi nila, wala na tayong makakain. Meron lang tayo dito, tinapay at isda. Ay, hindi yun, wala. Meron yun. Ay, balik tayo din sa kwentong ito. Sabi nung balo, wala na, mamatay na kami. Ang natira na lang, isang jar ng oil. Mukha namang jar ng oil ito. No? Parang genie na may lalabas. No? Okay? Tingnan nyo nangyari Sabi ni Elisha, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Woo!
Don't ask for just a few. Huwag ka lang hihingi ng kaunti. Manghingi ka ng iba pang mga sisidlan. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars. And as each is filled, put it to one side. Sinusundan niyo kwento? Sabi sa mga anak niya, utusan mo yung mga anak mo. Kumuha ng mga sisidlan, mga jars. Nanguha sila. Hindi sinabi sa Biblia kung ilan. Pero sigurado marami. Don't get a few. Ilan kaya yon? 10, 50, di natin alam, pero marami. So nilagay, at sabi ni Elisha, kapangyarihang propeta, ibuhos mo yung little oil. Small jar of oil sa mga sisidlan. Ano nangyari? Tanong niya ano? She left him, shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. And while she was pouring to one jar, it was filled. And she poured to another, and she poured to another, and she poured to another, and she poured to another. Hindi nauubos. Tadan! Himala. Kailan naubos yung laman? Tanong nyo kailan? Basahin natin. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. Kuha ka pa. Again, di natin alam. Baka 30 yun, 50. Eh noon, yaman din ang langis, ha? Ang oil, yun ang kayamanan nila. Mabebenta mo yun. Oh, pero sabi nila, there is not a jar left. Wala na. Wala na kami makuha pang sisidlan. Then, the oil stopped flowing. Tumigil na rin. Napuno na lahat. Pag pinagpatuloy pa yung kwentong yan, dahil sa dami ng kanilang napuno, galing dun sa little, small, nabayaran lahat ang mga utang nila, ha? At umunlad ang buhay nila. Ha? Baka nagtayo na sila ng oil company. Ha? Pero ito, sikreto. Are you ready? As the widow was pouring, hindi nauubos. Why? Because as you pour, there will be more. Say that. As you pour, there will be more. Sabihin nyo, as you pour, there will be more. One more time. As you pour, there will be more. One more time. Hanggat ikaw ay nagbubuhos, tutuloy ang agos. Sigurado mo lang ibuhos mo sa iba. Huwag sa sahig. Sayang. Bubuhos mo sa iba. Why? While you keep on pouring to many, the flow of blessings won't stop. Eh, pwede ba? Kung ang ibig sabihin yan ay biyaya, pwede ba yan sa akin na lang lahat? Hindi, maraming jar pinakuha. Hindi, kukuha ko ng isang malaking jar. Para sa akin lahat. Hindi pwede. Pag sa'yo lahat yan, delikado. Tanong nyo, bakit? May impatso ka. Malulunod ka. Daming kwentong ganyan sa Biblia din. Ito, napaka-praktikal. Pag lahat binuhos mo sa'yo at hindi mo binuhos sa iba, mamatay ka. Sample? Tignan niyo yung Jordan River, tsaka yung Dead Sea. Mayroon na siguro nakapunta sa inyo dito sa Holy Land. Ayan. Ako'y nakapunta na sa Israel. Tamang-tama, ipagdasal natin ang nangyayari sa Israel. Pero sigurado, pag pumunta kayo sa Israel, kung nakapunta na kayo, ang tsak pupuntahan ninyo ay yung Jordan River. Oh! Diyan bininyagan ng Panginoong Jesus. At nung pumunta kami dyan, ang saya! Kasi nagbibinyagan ulit, may kantahan, tapos yung Jordan River, teeming with life. Buhay na buhay, may mga halaman, may mga isda, may mga otters. Alam niyo yung otters? Love otters as you love yourself. Hindi po, parang hayop yun na lumalangoy. Ay, ang ganda doon, sariwan-sariwa. Bakit? River. Sabihin niyo, river.
dumadaloy. Tapos ang isang pupuntahan mo din doon, sikat na sikat din ito, kahit sa Biblia hanggang ngayon, Dead Sea. Bakit siya dead? Tingnan ninyo. Bakit muna buhay yung Jordan River? Tingnan nyo ha, geography yan, kalikasan yan. Tumatanggap siya ng tubig mula sa Sea of Galilee. Do you see that? Tumatanggap, tapos nilalabas niya, dinadaloy niya papunta sa Dead Sea. Yung Dead Sea, tanggap ng tanggap, wala nang dinadaluyan. Kaya dahil doon, isa siya sa pinakamaalat na body of water sa buong mundo. 9.6 times na mas maalat kesa sa dagat. Hindi yan dagat lake. Pero ang alat, dahil naiipon yung mga deposits. At dahil sobrang alat, walang mabubuhay. Pwede nga mag-swimming pero mga hanggang 10 minutes to 15 minutes lang. Kaya nagsiswimming ako doon dahil sobrang alat, lulutang ka. Pero hindi masyado, matagal, masusunog ka na. Patay. Walang isda o halamang mabubuhay, kaya tinawag na Dead Sea. Subukan nyo sa buhay nyo. Tumanggap at dumaloy. Simple lang Subukan nyong kumain ng kumain, ilalabas nyo din yan. Subukan nyong wag ilabas ng mga 3 buwan. Kita nyo? You get my point? You get my point? Hindi pwede. Ang law of the universe, tanggap, bigay, buhay. Pag ikaw tanggap, sara, patay. Kaya kung gusto mong dumaloy ang biyaya, tumanggap at magbigay at hindi ka mauubusan, buhay na buhay. Iba kasi gusto lang tumanggap, ayaw magbigay. Bakit? Baka ako maubusan You can never outdo God in His generosity. Huwag ka matakot. Magtiwala ka sa Diyos. Brother JC Lebiran for our talk. Alam niyo, doon pa lang sa first part ni Brother Alvin, marami na tayong pwedeng mapulot, but allow me to bless you more. And etong series natin na Thanksgiving, Blessed to be a Blessing. From grateful living, ito na nga, generous living. Ang ating one big message is this. Say this with me. The more you give, the more you receive. At saktong-sakto rin that Brother Alvin allowed us to take that by heart, that when we overflow, diba, in giving to others, magiging instrumento pa tayo para maging biyaya sa iba. I came across this book by Adam Grant, Give and Take, a revolutionary way approach to success. At ang sabi niya, there are 3 kinds of people in this world. Yung una raw, takers. And when you say takers, ang gusto mo lang, take. Receive. Ang gusto mo lang tumanggap. Meron namang iba, matchers. At ang motto nila ay, you scratch my back, I'll scratch yours. And the third kind of person is a giver. Nagbibigay ka na wala kang hinihintay na kapalit. So ask yourself, among these 3 kinds, kamusta ka sa buhay mo? Kamusta ka sa iba? Are you a taker? Are you a matcher? Or are you a giver? You see, ang prevailing na mindset at mga sentiments, hugot, hanash, ay ito. Receiving is all that matters. Get all you can out of life. If you want yours, go earn it yourself. Only the strong survive. And then ang paboritong radio station ng tao ay WIIFM. What's in it? For me. We also boast that we are a Christian nation in Asia. Pero alam rin natin na isa tayo sa mga mataas ang korupsyon from top to bottom. And that's why maybe you came across the videos na nagva-viral na kumain ng pera. Maybe you came across na nag-viral yung video, isang tricycle driver. 50 ang sinabi. Tapos pagdating yung singilan time, naging doble-doble na yung sinisingil sa foreigner. And nakakalungkot isipin
na this is what's happening around us. In fact, huwag na po tayong lumayo sa sarili nating pamilya. Kapag ka mayroong kainan, ikaw ba yung nangunguna sa best part ng pagkain? Or possibly sa pamilya mayroong pag-aaway-away pagdating sa mga ari-arian, pagdating sa pera? O ito na lang, sa traffic, nakikita mo walang bigayan. Talagang lahat nag-uunahan, lahat on beast mode. It's a constant battle between greediness and that of generosity. And today, we challenge ourselves to live a generous life. Hindi lang dito, sa feast, sa simbahan, or maybe in charity opportunities, but actually embracing it as a way of life. Taken from Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. And this is what the Lord is inviting us all, in contrast to how the world is doing it, the greedy way. It is actually the generosity and giving that matters most. Now, I came across this story of a boy in the church. And during the offering, di ba, mayroong basket na ipinapasa. Dumukot yung bata sa bulsa niya para kumuha ng coins. And inihulog niya na sa basket. Tapos maya-mayang konti may tumapik sa kanya sa likod. Tataka siya kung bakit. May nag-abot sa kanya ng 100 peso bill. So, ba't hindi kaya ibinigay ng mama doon sa basket? Bakit sa akin? So siya naman, automatically nilagay niya doon sa basket. Maya-mayang konti may tumapik ulit sa kanya. Ang sabi sa kanya, binigay ko yung 100 pesos na laglag sa bulsa mo. And friends, you know, ang simbahan, nakikita natin na they would even say, maingay ang simbahan. Bakit? Kasi kapag naglagay, coins. Ang tunog raw, kulang-kulang, kulang-kulang. Kaya minsan titingin si Father doon sa sakristan, sa dambana. No, hihilahin niya, dagdagan, dagdagan. Makikita natin that it's really a challenge for us to live out generosity, hindi lang sa simbahan, but even sa pang-araw-araw na buhay natin. St. Paul, in his letter to the Corinthians, 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 8, ito ang sabi, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. O, tingnan ng katabi. Mukha bang kamag-anak ni Aling Simang? Nakasimangot, di ba? Yun na lang ngiti mo, ipinagkakait mo pa sa mundo. We have to accept that everybody's going through tough times, hard battles. So, utang na loob, smile. Kaya pag nagbibigay ka, dapat hindi nakasimangot, di ba? Nakasmile ka talaga. And you see, this is actually seen sa lahat, sa Bible, Old Testament man o New Testament. In the Gospel of Mark, let me show to you, the generosity factor is seen. Yung rich young man, nagtatanong kay Lord, what must I do to have eternal life? So sinabi niya, have you followed the commandments? Yes. And then eventually it led to, naibigay mo ba yung iyong kayamanan sa mga mahihirap? And then hindi na nakasagot, yung rich young man turned away. Nahirapan siya. But on the other hand, here's a poor widow in the Gospel of Mark as well. Kung ano na yung meron siya, ibinigay niya pa. Bakit? Kasi alam niya na ang perang ito ay hindi sa kanya, sa Panginoon. At gagamitin ito ni Lord to go a long way and bless others. Isa lang yan, Tingnan natin itong parable of the unforgiving servant in the Gospel of Matthew. Yung servant na ang laki-laki ng kanyang pagkakautang. Here comes the master giving mercy and forgiveness. Pinatawad siya. Pero ito na, matapos yun, nung lumabas siya, mayroong nagkakautang sa kanyang fellow servant. Anong ginawa niya? Hindi niya pinatawad. No wonder why the word is forgiveness. Forgiving. Ibinibigay mo kasi ang Panginoon Diyos mismo, siya ang nagbigay. Nagbigay ng kabutihan, ng biyaya ang Diyos sa iyo.
Ang tanong na ibabahagi mo rin ba sa kapwa mo? Another story in the Gospel of Luke, the parable of the Good Samaritan. We're all familiar with that, right? Merong bugbog sarado, no? Talagang nakahandusay. No? Dinaanan lang ng unang dalawa. Samantalang yung Good Samaritan, huminto para tulungan, alagaan, at para iangat ang kanyang kapwa. That's what generosity, that's what giving is all about. And I really believe, my dear friends, hindi lang siya sa Biblia, but we are challenged to live this out sa ating mga buhay. If we want to understand the generosity, babalik at babalik tayo sa kabutihan at pagbibigay ng Panginoon Diyos. Because here's the truth. God is the owner of everything. Can you say that to the person beside you? Sabihin mo sa kanya, God owns everything. Kasi minsan, feeling natin tayo ang may-ari ng lahat. We want to be in control. Pero we understand that it is God who made everything. He made us all, no, out from nothing. And we have to remember to go back to our original design. Kaya dito ang sabi, focus on the blesser. And the blessings will follow. Kadalasan ang nangyayari po, we are focused on the blessings. Nakalimutan natin yung nagbigay ng biyaya. Kaya, mahalaga po, how many here, raise your hands, gusto nyong umunlad sa buhay? Unlad, unlad. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ko yan, gusto ko yan. Ayan. Di ba yung unlad, spell it out, unlad, unahin natin lagi ang Diyos. And when you make God first in your life, everything else will be added on to you. We all know what happened to Adam and Eve. Di ba? In the book of Genesis, na ibinigay na ng Diyos ang lahat sa kanila. Pero, they disobeyed Yahweh still. And that's why we need to regain back yung ating original design. And that's a call for stewardship. Everybody say that word, stewardship. Pag sinabing stewardship, ikaw ay tagapangalaga, ipinagkatiwala sa'yo. Ang lahat, ano ang ginagawa mo sa ipinagkatiwala sa'yo? Kaya yun, how are you taking care of everything that God has given you in your life? Kamusta yung buhay mo? How are you taking care of your life? How are you taking care of your family, your loved ones, your work, your business? We are reminded that the secret to living is giving. Ang ganda rin po ito, no? Sabi ni Maya Angelou, isang poet. Giving liberates the soul of the giver. And I'm sure you've experienced that. Tama po ba? Yung nagbigay ka, sobrang gaang, sobrang sarap ng pakiramdam. Iba yung feeling, it's actually priceless. Brother JB, in our Grateful Living na talk, ang sabi niya, we choose to be grateful for what has been, what is now, what will be, and what may not be. Kaya naalala ko rin po, years ago, kami ni Brother JB together with young builders, nagkaroon po kami ng vacation, fellowship. Kasi all year round, busy po talaga lahat, no? Sa feast, doing ministry. Pero yung bakasyon, needed talaga namin. Alam nyo, as young builders, talagang sagot po lahat, no? During that time, I remember that Brother Bo Sanchez, the leaders, nag-raise talaga sila ng funds para dun sa ganong mga activity namin. And nag-usap kami nila Brother JB with the young builders and we feel this, no? Sabi namin, ang sarap ng libre. How many here you want libre? Tignan niyo yung katabi niyo, mukha bang addict yan sa libre? Gusto lagi magpalibre? Di ba may ganong feeling? Ano, ang sarap ng libre! Yun yung na-experience namin. But I want to let you know that napaisip din kami, huminto. Sabi namin, sarap ng nalilibre, no? Pero ano kaya ang pakiramdam nung nasa other side na ikaw na ang nanlilibre? Ikaw na ang nag-finance, ikaw na ang nag-provide, ikaw na ang mas nakakatulong versus ikaw yung maaring nililibre or nagiging pabigat. And that's why I want to ask you, in your life, ikaw ba yung taong gusto lang ng libre? Tignan na katabi. Or siya yung nanlilibre? O bulungan mo na, sabihin mo sa kanya, mamaya. Sabihin mo sa kanya, alam na this. O sige, palampakan natin, no? Si Lord, no? Because todo bigay sa atin.
I won't forget that because I remember nung time na yon nangarap kami, darating ang time, magiging ganun din tayo. And now, I can stand before you and say that I am blessed, yes, and I am a blessing. Why? Because I get to do that for my family. Excited kami ng family. It's not just because I'm gonna launch book, they're supporting me, but later on, after nito, we will have a dinner together. So excited ako para doon, no? And marami pang mga opportunities that I get to bless friends whenever I serve, hindi lang sa feast, but when, companies, organization invites me, na ibabahagi ko kung ano yung meron ako. And that's why, everybody say this after me, I am blessed, I am a blessing. Let me introduce you to my mentor, si Tony Robbins, isang philanthropist. Ito yung sinabi niya. It is not what we get, but who we become and what we contribute that gives meaning to our lives. And he's really in the transformation business sa kanyang mga events. Pero alam nyo, ang isang talagang kakaiba sa kanya, he gets to serve yung charity, raise funds, no? By the millions and billions, lalong-lalo na yan, Feeding America. Pero hindi naman nagsimulang sobrang yaman ang Tony Robbins. Alam nyo, nung bata siya, sobrang hirap na hirap yung pamilya nila, gutom na gutom sila, and then, all of a sudden, someone knock at the door. At pagbukas na ng pintuan, nandun po isang food basket para sa kanila. It became a lifeline for them. And ever since that day, sabi niya, I won't forget this day, na hindi lang ako magiging burden, but I want to be a blessing. And life was never the same again. He was able to pay it forward. Pero ito po I want to let you know na hindi natin kailangan ng billions, millions para maging philanthropist. We are God's philanthropist. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are God's philanthropist. Because a philanthropist is a person who makes a decision to share whatever that he or she has. Time, money, resources, network, whatever it is that you can share so that we can create a better world. Yan po ang philanthropist. Tignan ulit ang katabi, sabihin mo sa kanya, bagay sa'yo. We reflect this, no? Maybe journal writing, sa inyo pong feast light, sa inyo pong light group, these two questions. Number one, how has God been generous in your life? Paano naging mapagbigay ang Diyos sa buhay mo? Number two, how can you be more generous to others? Let me ask you to do this, everybody. Take a deep breath, inhale, exhale. Yun yung natural, di ba? Pero subukan natin to. Inhale, inhale, inhale. O, di ba? Ang hirap. Baka mamaya kung saan pa lumabas yan. Pero hindi pa pwedeng tanggap ka lang ng tanggap, kapatid. Kailangan matuto kang tumanggap at marunong ka rin magbigay. That's how generosity works. It's not just an act, it is a way of life. Proverbs chapter 11, verse 25. A generous soul will prosper, and he who refresh others will himself be refreshed. In this moment, I want to honor our servants, the ones that you see, and possibly marami pang hindi nyo nakikita. Palakpakan natin yung mga servants natin. But I want to let you know na hindi lang po sila ang naglilingkod. You may not be serving here at the feast. We wish that, yes, come and join us to serve, pero you're serving in your family. You're serving and giving sa inyo pong loved ones, trabaho, sa negosyo ninyo, sa mga advocacy ninyo. Doon kayo tinatawag ni Lord. Saint Mother Teresa encourages us, it is not how much we give, but how much love we put into giving. Let us not be satisfied with just giving money. Money is not enough, but they need your hearts to love them. So spread love everywhere you go. So sana po, hindi lang dito yung love, love, give, give, good, good. Pero kahit saan tayo magpunta. I love this story in the Gospel of John, wherein there's this boy who have 5 loaves and 2 fish. Pero alam natin na kukunti lang yun compared to the 5,000. Pero kapatid, eto po, in your hands, just like the boy, kakaunti, kakarampot. Pero pagka inialay mo sa Diyos kung ano yung meron ka, He'll be able to use it, multiply it, so that many will be blessed. So I'm asking you right now, look at your hands. What's
in your hands that God has given you? Anong ibinigay sa iyo ng Diyos sa buhay mo na pwede mong gamitin para maging biyaya sa iba? Can you all do this, everybody? Sige, close, open. Close, open. Di ba? Yun yung laro natin ng mga bata eh. But try to do this. Close, higpitan ninyo. Higpitan nyo pa. Di ba nairamdaman mo yung tension? This is the experience of a life of greediness. Nakakapagod. Pero subukan yung i-open, ibigay. Di ba mas relax? Di ba mas handa ka ng magbigay at handa ka rin tumanggap ng mas marami pang biyaya sa Diyos? Amen? If you're saying yes to that, sige, gamitin natin yung hands natin to give the Lord a big hand. 2 Corinthians chapter 9, verse 11. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Hindi na lang ang panalangin mo, Lord, dinggin mo ang panalangin ko. It's not just for you just to have your answered prayers. But the next level is, Lord, make me an answered prayer. Amen? Amen. Let me now give you 4 ways on how to live a generous life. All right? This is the first one. Be generous with your time. It is said that we have 86,400 seconds every day. Ang tanong ko, brother, sis, kamusta naman ang oras mo? How are you making use of your most precious time? Na ibibigay mo ba sa mga mahalagang mga bagay? Sa pamilya, quality time? Sa trabaho, being productive? Sa pag-pursue ng mga pangarap mo sa buhay mo? Or baka nasasayang sa paggamit ng phone, scroll. Maya-mayang konti, 1 hour na pala, 2 hour na pala, ay gabi na pala. Wala nang nangyari. Nagpo-procrastinate ka sa mga bagay na gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. And I want to let you know that time is the greatest equalizer. Lahat tayo merong 24 hours a day, 7 days a week. Pero magtataka ka, bakit yung iba na talagang umaasenso, tuloy-tuloy pa, samantalang yung iba, mas lalong naghihirap? Maybe the question there is, what do you do with your time? Kung gusto mo raw malaman ang halaga ng oras, go and visit someone who is dying. Kasi gusto nyo pa lang i-extend ang buhay nila. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, it's your time. Sa Tagalogin mo, oras mo na. O di ba parang nakakatakot, di ba? Lalong-lalo na November pa, di ba? Halloween. No, but I'm not scaring you. I'm just reminding you that it's not your time na mamamatay ka na. No. It's your time to grow. It's your time to heal. It's your time to move. It's your time. Ito na yung pinaka-best na pwede mo i-take advantage. So be generous with your time. Here's number 2. Be generous with your talent. Can you say that after me? Talentado ako. Sabihin sa katabi, talentado ka. Merong regalo, merong talento na sobrang magaling ka, na pag ginagawa mo, nag-e-enjoy ka at nabe-bless mo ang iba. Here at the Feast, we have so many ministries. At bawat ministry, pwedeng ma-develop yung iyong skills, yung talent, no? Ako, nagsimula po akong kids ministry. Eventually, nagpunta sa worship ministry. Tapos napunta po ako sa preaching ministry. And then now, pray for me because ang mandate talaga is to build new feast apart from what we have here. And also other missions where God is leading me. So when you say yes to God and generous mo ibinigay ang talento mo, i-bless ka rin ni Lord. Marami po dito mga nag-serve na because of their service, na-develop ang talent. Ngayon, panghanap buhay na nila. Yes? Here's number 3. Be generous with your treasure. And I want to let you know that in the early Christian community, dahil hindi naman lahat ay may kakayahan, lahat sila nagbabahagi. They're sharing whatever resources, whatever that they can give to each other. And that's why patuloy po yung miracle story ng feeding of the 5,000. Bakit? Kasi they get to share the resources to one another. Pero Coach JC, tanong, paano ka makapag-share kung ikaw mismo wala? How can you give to charity if you are a charity case yourself? How can you give to your tithes
if your budget is tight, maganda yung paalala ni Brother Bo sa book niya na The Abundance Formula. Earn yung income ninyo, 100%. Itodo nyo. Gamitin nyo yung talento ninyo para kumita. The tithes is the 10%. Yun yung kaninang ginawa natin, which is very important. Lord, you've given me the best. I'm giving you the best as well. 10%. Kung di kaya, pwedeng 1%, 2%. Palaki ng palaki. There are people who have decided na reverse tithing na. Mas malaki na yung pagbibigay nila versus dun sa meron sila. We are also reminded na hindi tayo habang buhay malakas. Kaya let's save for our future. Let's learn from the ants. Na habang, di ba, talagang sobrang sipag, kailangan po magkaroon ng savings, magkaroon ng investments. Pero ito po ha, huwag magpapaloko. Huwag magpapabudol. Daming mga scams. Kaya kailangan aralin mabuti bago pasukin. 20%. And then finally, 70% ang sa expenses. Pero real talk, mga bros, mga sis, mas marami pang add to cart, mas marami pang expenses kaysa dun sa nasa-save. Again, the abundance formula is given to us and we just have to take our steps paunti-unti to improve our finances so that we can be generous in our treasure. Amen? Finally, this is the last, number 4. Be generous with your testimony. And friends, I can't overemphasize. I shared with you that I'm launching the book na aking isinulat, Light Begins Today. Pero ang first book ko po is Biyahe ni Juan. Ang message po nun ay Enjoy the Ride of Your Life. The second book is Wholehearted, 21 Ways to Live a Courageous Life. Ang mensahe po ay Live Life Wholeheartedly. And then finally, in this new book, it's a testimony for over 10 years. Me writing in Didake, yung devotional po natin. And this is a testimony of how God has blessed my life. And that's why hindi ako mahihiyang i-share. Kasi alam ko na marami nang na-bless, pero marami pang mabe-bless ng storya ko. Now, you may not be an author or a writer or a speaker, but you have a story. Meron kang kwento kung paano ka blessed ni Lord, kung paano naging mabuti ang Diyos sa iyo. Encourage the person beside you. Sabihin mo sa kanya, ikwento mo yan. I-share mo yan. No, hindi po yung mga chismis at mga marites ang pinag-aabalahan natin. No? Mahalaga pong ibahagi natin kung paano naging mabuti ang Diyos sa ating lahat. Amen? Finally, just to put it together, the Lord is inviting us. Be generous with your time, talent, treasure, and testimony. The more you give, the more you receive. Let me call back Brother Alvin Barcelona. The ultimate secret to generous living is this. JC mentioned it already. Why settle for the blessing if you can have the source of the blessing? Quick story again, in the Bible, alam nyo talagang pinaghuhugutan natin ay salita ng Diyos. Naalala nyo yung himala na nakahuli ng maraming isda, yung mga alagad na tinawag ni Jesus? Una niyang tinawag yan sila Simon, sila Andres, na naging Peter. Uwian na sila kasi wala silang huli. Pero sabi ng Panginoon, pumalaot muli kayo. Sumunod sila. Sumama si Jesus. Lo and behold, nakakuha sila. Buong magdamag silang ng isda, walang isda. Pero nung sumama ang Panginoong Jesus, sumunod sila, naku, halos mapunit yung kanilang mga lambat. Pinakamalaking huli sa tanang buhay nila bilang mga mangingisda. At alam nyo pa nangyayari? Sa dami ng huli, lumulubog na sila. Sabihin nyo, lumulubog. Uy, pwede pa lang sa dami ng huli mo, ilubog ka nito. Paano sila hindi lumubog? Tanong nyo, paano? Nagtawag sila. Lumulubog na kami! Tawag sila ng mga ibang mga bangka. Huli kayo, ang daming huli. Nagsalin sila. Pinakita natin kanina. Salin-salin. Hindi sila lumubog. Sinalin nila at na-realize ni Pedro, Simon, hindi na kami ito. Wala nga kaming huli. Dahil na ito sa taong ito, sa kasama namin. Kaya sabi niya, lumayo ka sa akin, makasalanan ako. Sabi ni Jesus, naku, sample lang yan.
Hindi lang kayo maging mangingisda, magiging mangingisda kayo ng tao. You will become fishers of men. Ngayon, ito yung kamanghamanghang kwento dyan. Ito yung pagtatapos niyan. Nakahuli sila ng pinakamalaking huling isda sa tanang buhay nila. Na-discover, na-realize ni Peter, ni Simon, dahil ito kay Jesus. Pagdating nila sa pangpang, when they reach the shore, woo! They left everything. May mo, jackpot na jackpot sila, nakahuli silang marami. Pwede na nilang ikayaman yun, pwede pambayad ng utang, pwede nang iniwanan lahat. Why? They followed Him. Feeling ko din, napaka-practical nito mga mangingisdang ito eh. Wise din eh. Nalaman na nila na yung isdang yun, kaya sila nakahuli dahil dito eh. So again, naisip siguro nila, itong isdang ito ang dami. Pero siguro 2 linggo, ubos na ito. 1 linggo, ubos na ito. Dito na lang kami susunod. Dahil pagkasama namin ito pinagmumula ng isda eh. Hindi kami mauubusan. Follow the source. Follow the giver. I'm going to let you stand now. Alam nyo, ito talaga isa pang sikreto niyan eh. Sabihin niyong lahat, hindi ako makakapagbigay kung hindi ako nagmamahal. Tama? Kaya ultimately, ang binibigay natin, whether pera, pagkain, pagkakataon, pagmamahal yan. Pero aminin natin, minsan napapagod na rin tayo. Natutuyuan tayo. Nade-drain tayo. Kaya sa mga oras na tipong nauubusan ka na, lalo na kung yung binibigay mo hindi mukhang bumabalik sa'yo. Bigay ka ng bigay, hindi man lang nag-thank you. Hindi man lang, kapatid, ito ang sikreto. Sa oras sa ikaw mukhang natutuyuan, sa ikaw ay napapagod, sa ikaw ay nade-drain, ano ginagawa nyo pag lobat na ang inyong cellphone? Recharge ka. Para tayong gripo din eh. Pag binuksan mo yan, tuloy-tuloy, nakakapagbigay, papawi ng uhaw yung tubig. Pero pwedeng matuyuan yan pag hindi na nakakabit sa source. Kaya kapatid, ito ang ultimate secret para tuloy-tuloy kang magmahal ha. Kabit ka palagi sa tunay na pinagmumula ng pagmamahal. We love because He first loved us. Kung tayo lang, madedrain tayo. Kaya nga tayo pumupunta sa feast, hindi ba? Kasi minsan sa buong linggo, pagod ka. Ang pagbibigay dito sa feast, Lord, ako naman ang tatanggap. At tatanggapin kita. I need a recharge. I need a reconnection. Para pag uwi ko, ready ulit akong magbigay. Ready ulit akong magmahal. The more you give, the more you will receive.
Father in heaven, we thank you. We know that we can never outdo you in your generosity. Ikaw ang unang nagbigay, ikaw ang unang nagsakripisyo. At ngayon, tumutugon din kami sa sakripisyo na magbigay ng aming parte ng aming kinita, parte ng aming biyaya. Binabalik namin sa iyo ang galing sa iyo at alam namin ito'y babalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw sa maraming paraan. Kagalakan, kagalingan at ang ligaya na kami ay nakatulong sa iba. So we give with smiles on our faces and joy in our hearts. We give to the Lord in Jesus' name. Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.